Logo ko na Team Katagumpay kasi malaki yung naging parte niyan sa akin. Connected siya dito sa Victory. Bago pa mabuo yung Quadro Alas, kami muna ni Jawo. Takot ako sa Maynila, pre. Si Jawo, di ba grab yan? Magaling yan eh. Si Ivo kasi malaki yung naging parte niya sa buhay ko. Kapag grateful tayo sa maliit na blessing natin sa buhay, doon tayo tinitingnan ng taas. So ito naman, puro dahilan. Connected yan sa tuyo at bahaw nung na-show ko, nung mga time nila kung nanonood ako sa kanila. Hindi mo rin mapipigilan kasi yung blessing pag dumating sa'yo. Tulad ng ginagawa natin ngayon, tuloy-tuloy yan. Nasa gitna yan ang pinakamahirap na parte na ginagawa nyo. Maganda naman yung ginagawa nyo, di ba? Good content naman yan. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Yon, ako si Jay ng Team Katagumpay at ito ang storya ng mga tattoo ko. Dito, ito yung mga kauna-unahan kong tattoo. So syempre, ito yung tattoo natin na logo ko na Team Katagumpay. Kasi yung Team Katagumpay yan eh. Kumbaga, malaki yung naging parte niyan sa akin. Kaya pinatattoo ko siya rito. So may mga ilan din na mga naging part ng Katagumpay, mga naging staff ko, mga nagpatattoo niyan. Kasi sabi nila, malaki doon naging tulong. Sabi ko, hindi. Kumbaga yung Katagumpay kasi parang naging imahe lang siya na walang imposible. Ito naman, kung mapapansin nyo, isa siyang Ducati Scrambler. Ako yan na nakamotor ako. Yan. So, ang istorya naman ito yung kauna-unahang motor na pinahiram sa akin ni Boss Michael dahil gusto kong ma-experience mag-big bike. Wala naman akong pambili nung nandun ako sa team. Picture mo yan, kuya? Picture ko to na pinatattoo ko lang. Sino artist mo dyan? Si Darwin, taga sa amin. Si Damore. Baga dito ko na-experience mag-big bike. Pangarap kong magkaroon ng big bike nun eh. Dahil pina-experience ako ni Boss Michael, si Boss M. So, pinahiram niya sa akin. Kaya malaki naging parte nito sa akin. Iba sa feeling. Nung na-drive ko siya, lalo ako nagpursige na balang araw magkakaroon ako ng big bike. Kung hindi dahil din sa pagpapahiram nito, hindi rin ako magtsatsaga, magpupursige. So, kaya malaking bagay siya. So, ito naman, ako din yan, na naka-Evo. Actually, hindi pa siya tapos. Sumisimbolo to ng katapatan, loyalty ko sa isang brand. Kumbaga sa amin kasi hindi na nasusukat kung magkano yung TF mo, ganong tagal ka na ba dyan, di ba? Pinaka-blood compact na namin to na sabi nga, ipatato mo yung mga tato na alam mong may meaning. Huwag ka basta-basta magpapatato ng wala lang, di ba? Si Ivo kasi malaki yung naging parte niya sa buhay ko. Siya din yung unang nagtiwala sa akin na brand para magbigay tayo sa mga riders. Yung brand na yon ang nagtiwala sa akin na kahit maliit pa lang yung followers ko, sila na daw ang bahala sa maibamimigay kong helmet sa daan. Yun yung mga time na nag-uumpisa ka pa lang? Nag-uumpisa pa lang ako. Nakita nila kasi ako. Kasi before, mahabang istorya, wala naman talaga akong pabiling helmet. So, ang nangyayari, yung mga followers nagpapadala ng 2 piso, 3 piso, hanggang makaipon siya ng 2,800, bibili ako ng helmet, yun yung bibigay ko sa mga rider. Nakita ni Ibo yun. Sabi nila, hindi mo na kailangan mag-ipon ng pera, nakikita namin, nag-send sa'yo sa GCash, ganyan. Kami na yung bahala. So, every month, nagpapadala sila ng 10, 15 pieces, pinamimigay ko yun sa mga riders. Paano po ba nagsimula yung Team Katagumpay? Yung Katagumpay kasi ano siya parang Victory. Connected siya dito sa Victory. Nagmula siya sa church sa amin noon sa JIL. Nung gumraduate kami sa JIL, ang pangalan ng parang graduation group namin, Victory, nung gumraduate kami sa church. Malaking bagay sa akin. Kaya nung after ko maglingkod sa Lord, lumabas ako, dala ko pa rin yung Victory. Kaya nag-iisip ako ng name ko noon. Sabi ko, ano kayo maganda? Kasi merong Team Payaman, merong Team di ba? Di ba? May kapaayon, kapaa, di ba? May mga chicken feet gang, yan, mga ganyan katayo. So, naisip ko, Katagumpay na lang. Yung team kasi, yun yung followers ko. Team. Akala nila, sino ba yung team? Marami ba yung team? Hindi. Actually, sila yon. Hindi ko kasi inaangkin yung Katagumpay. Tayo. Tayo yun. Page siya para sa lahat. And then, 1994, brother, yun yung pinanganak ako. 1994 ako pinanganak. Ito, 1994. Yan. Ito mata, Iopra. Power. Yan, lahat nandito na eh. Mahilig din siya ako manood ng mga ancient history. Ancient alien. Yan, oo, mahilig ako dyan. Kasi naniniwala ako dun eh. Talaga? Oo, naniniwala ako. Then, ito naman grateful. May ibig sabihin niyang grateful. Kaya ako pinatatuyan, kasabay yan ito, mamaya na to, ito munang grateful, naniniwala ako na kapag grateful tayo sa maliit na blessing natin sa buhay, kapag natutuwa tayo sa mga liliit na blessing, doon tayo tinitingnan ng taas para pagkatiwalaan tayo sa mas malaki. Kasi kung hindi ka natutuwa sa maliit na blessing, what more kapag hindi naman pwedeng, hindi naman tayo araw-araw paldo. Hindi tayo araw-araw malaki kita natin. So doon nakikita ng Lord, galing to kahit maliit ang kita, tuwa. So doon ka pagkakatiwalaan sa malaking blessing. Unang step yun. Kailangan appreciate mo lahat ng bagay. Maliit, nasa gitna, hanggang sa lumaki yan. Kasi kapag malaki lang yung na-appreciate mo, ano yung malaki sa'yo? Pag nakuha mo yung malaki,
O ano na, Next pa eh. di ba wala ka ng next? So dapat lagi mo na-appreciate yung mga dumadating sa'yo. Maliit malaki man yan, lagi mo na-appreciate. So ito naman, puro dahilan. Di masilayan, huwag mong isisisi sa araw na mainit, lalo na sa rain ng ulap. Bawat patak ay sulit, ulit-ulit na tayo. Para humayo, dumayo, para pumalo, kumayo. Duwa sa'kin na ang iyong bakod ng katamaran. Tol, di ka pwede dyan, ubusin mo lang. Oras walang lalagyan, pag nakuha mo yan, di napapalagyan. Sumabay ka sa awit, lahat ikaloob na lang. Wala nang bakit, bakit puro dahilan, bakit puro dahil, bakit puro dahilan. Nagdidilim mo. Ba't puro dahilan mo? Puro dahilan. Connected yan sa tuyo at bahaw nung na-issue ko dati. Tuyo at bahaw. Oo. That's the longest issue sa Yun yung Facebook lagi. history. Yung Nalabash ulam ako. yan, Yun yung lagi niyang ulam. Hindi, nabash ako doon kasi nagbigay ako ng motivational na medyo malalim. Nagkaroon ng issue noon na, ayun, parang, syempre, mali nga yung pagka-deliver ko nung status ko. So, maraming nagalit sa akin na ganito-ganto, yung mga bang na raw ko, ganito. Hindi ko pwedeng i-depend yung sarili ko dahil nagkamali nga ako. Kaya nabuo yung puro dahilan. Ito ang kauna-unahang music video na ginawa ko para sa Tuyo at Bahaw. Itong kanta na to, ito ang nagpaliwanag sa lahat ng gusto kong iparating doon sa post ko na nabash na Tuyo at Bahaw. Doon yung mauunawaan. Yan ang sagot doon. Last, itong logo na to. A triangle. Ito yan, actually, ito yan, A. Yan. A yan. Hindi, ginawa ko lang tatlo para lang triangle. Yung A kasi, initial siya ng girlfriend ko. Kaya pinula ko siya, Andrea kasi yun eh, pangalan niya. So, doon sa Katagumpay, nandun siya, A, sabi ko yun, A. The reason why ako nag-vlog, kasi mahirap ang buhay eh. Nung mga time nila, kung nanonood ako sa kanila, matutulungan ko pala yung mga magulang ko sa pag-vlog. Dati ang goal ko lang, makakain kami ng 3 beses isang araw. Makakain lang kami 3 beses isang araw. Masaya na ako nun. Kasi sa totoo lang, ang hirap mag-vlog. Ang haba ng proseso ng, alam niyo yan, pag-vlog. Alam ng mga nagsisimula yan, ang haba. Yun lang ang gusto ko dati. Makakain kami ng maayos ng family ko. Hindi ko rin ina-expect na dumating yung point na kakatiwalaan tayo ng mga brand. Hindi mo rin mapipigilan kasi yung blessing eh, pag dumating sa'yo. Naniniwala ko na pagka marunong ka mag-share, marunong ka mag-share nasa puso. Ito, tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Kumbaga, tuloy-tuloy yan. Ang blessing, nasa gitna yan ang pinakamahirap na parte na ginagawa nyo. Wala yan sa simula, wala yan sa dulo. Nasa gitna yan. Kaya pag tumigil ka, o nasan ba yung gitna? Ikaw alam mo yung gitna? Hindi mo alam. Ikaw alam mo yung gitna. Yung ginagawa, hindi, di ba? So, nasa gitna siya. Kahit sa pagbablog, ganun din. Bago pa mabuo yung Quadro Alas, kami muna ni Jawo. Si Jawo, nagpunta lang ng Kabuyaw, Laguna, kaya kami Ako kasi yung probinsyano sa lahat eh. Ako yung malayo. Takot ako sa Maynila, pre. Si Jawo, di ba grab yan? Magaling yan eh. Hinahatid ako ni Jawo from Laguna, makapunta lang kami ng West Ab. Kapag napapunta si Jawo, nasingita kami ng isang jeep, tumitigil ako. Ganun ako katakot sa Maynila, pre. Totoo, tumitigil ako. Oh, nasan ka? Nag-hysterical na ako. Kasi nga, probinsyano na hindi naman ako takot ako sa Manila. Environment. Oo, tapos motor-motor pa, di ba? So, ayun, hanggang sa nagkakilala yung Quadro de Alas, yan si General, si Hammerman, yan, ako, si Motor Honda. Sa tulong din ng Ibo, ng Team Graffiti, nabuo yung Quadro de Alas. Nagkataon lang din talaga na kahit all-star kami, solid yung Quadros, di ba? Iba-iba din ugali. So, sa sobrang tagal, di ba? Ako din, minsan toxic din ako, minsan toxic, pero Unawaan lang. hanggang ngayon, tindihan lang. Sa mga... Gusto ko to ha, sarap nitong interview nito. Sige, palaging may purpose yung ginagawa mo. Kasi pag walang purpose yung ginagawa mo, wala eh. Tsaka lagi tiwala sa taas. Ako kasi, ang naging sandalan ko talaga kasi, yung estado namin sa buhay. Yung parents ko, mga magulang ko. Sabi ko, darating ang panahon, magagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin sa mga magulang ko. Kasi kapag parents, pre, kapag magulang yung naging sandalan mo sa lahat, naging motivation mo sa lahat ng ginagawa, pre, maniwala ka Parang super saiyan, magagawa mo lahat. Kasi, titingnan mo yung sarili mo eh. Ilang taon na ba akong ganito? Ulit-ulit yung ginagawa ko. Nagigets nyo ba yung kapag dumating tayo sa punto ng buhay natin na kapag kailangan natin, nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin, di ba? Ngayon, baka naman pwedeng gawin natin kahit wala tayo sa alangin ng sitwasyon. Kumbaga, sakripisyo lang sa lahat ng ginagawa natin. Kasi kapag wala tayong extra effort sa ginagawa natin, wala mangyayari sa atin, di ba? At syempre, kailangan maayos ka, mabuti kang tao. Yun lang naman. Lahat tayo nagtatrabaho ng 8 to 5. Ang totoong laban, sabi nga nila, yung 6 to 12. Kasi ngayon, nakikita natin, syempre, sa social media, maraming coaches eh. Maraming nagmo-motivate sa atin, di ba? Magaganda naman yung sinasabi nila, maaayos naman. Kaya lang, syempre, hindi applicable sa lahat, di ba? Kahit sabihin nilang, madali, ganto gawin mo. Ay, teka, wala ako sa level na yun. Paano gagawin ko? So, i-take nyo na lang yung mga knowledge sa kanila. Tapos, syempre, sa araw-araw, i-apply nyo rin. Marami din kasi akong in-start na negosyo before pa ako nag-helmet.
tsaka nag-resell ng sapatos, pagbebenta ng sapatos. Ang dahil ko rin binenta nun na yung mga pamaliit na mga chicken oil, mga ganyan. Hindi lang napakita kasi parang sabi ko, hindi para sa akin to. Hindi ko alam kung swerte lang ako o na-inline doon sa trabaho namin yung pagbebenta ng helmet. Kasi sino ba ako para magbenta ng helmet? Wala naman akong alam dyan. So, ngayon pa lang din kasi ako nag-i-start. Ayoko din naman magsabi ng bagay na hindi ko pa nararanasan na mabigat. Dahil lahat naman ng nangyayari sa akin ngayon, tinuro lang din ng mga boss, yung mga malalaki na talaga sa industriya ng pagbibusiness. Meron akong magandang mentor, yung mga boss natin sa mga brands natin. Nagtatanong ako, hindi ko sila basta, mga graffiti, ibo, parak, ganyan. Hindi ko basta sila nagiging kaibigan lang. Hindi ko sila basta boss lang. Humihingi din rin ako sa kanila ng tip minsan na kapag bumabalentong na yung nahihinaan na ako ng loob, ano bang gagawin ko? So yun yung maganda na meron ka talagang mentor bago ka mag-start mag-business. Kasi kahit magaling ka dyan, iba-iba yung operation eh. Doon ka magtatanong sa alam mo na talagang may napatunayan. May experience na. Oo, may experience na. Ba't ka maniniwala sa hindi naman nakakapagtayo ng di ba? So, lagi kang magtatanong. Importante, meron kang mentor sa business. So, halimbawa, pag ako magbi-business ako dyan, kahit walang magtuturo sa akin. Oo, yung ganun. Wala namang problema doon. Go! Laban lang. Pero syempre, andyan na yung mga malalaki eh. Bakit? Why not? Actually, sa totoo lang, mga kapatid, mga kaparigoy, sa pagbi-business, yung mga malalaking tao, hindi yan madamot magturo. Yung mga malalaking tao na yan pa yung handang mag-share sa atin pagdating sa negosyo. Hindi ka pagdadamutan yan kapag nagtanong ka. Ayan pa yung, maniwala kayo sa akin, yan pa yung mga handang mag-share. Kasi nakikita nila yung sila dati yun. Oo, sila dati yun eh, diba? Tsaka, syempre, kahit naman ako, kapag minsan may nagtatanong sa akin, kung ano lang yung alam ko, na saktong alam ko. Kasi di ako pwede mag-advise ng hindi ko naman nararanasan, di ba? So, kung ano lang yung alam ko, yun yung sinishare ko sa'yo. Kailangan lang kapal na mukha, lakas ng loob, tsaka purpose sa ginagawa. Tsaka maganda naman yung ginagawa niyo, di ba? Good content naman yan. O, ayun, sa mga katagumpay natin yan, 10 million tayo, alam yan, mapapanood nyo to. Support natin, i-follow natin tong Tatong Kalye. Maraming salamat sa pagkakataon na ma-interview nyo and sana suportahan natin tong Tattoo sa Kalye. Mabuhay kayo mga brother. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tattoo. Mga naripak natin kasama si Boss Paraki, Boss 2 na taga. Tama ripak lang. Para sa akin mga kap, sobrang pasasalamat yung gusto ko sabihin sa inyo. Mas masarap tumulong kaysa yung tayo kayo. Isang snappy sa inyo. Pag merong taong may kailangan, tutulungan natin kahit sa malupit. Hindi ko naman ina-expect na lalaki yung charity ng ganito. Hindi ko kaya i-handle kasi napansin nyo naman, di ba, ang dami. Inabot ako ng 1,000 mahigit sa lahat. Bumubuo ng ADB 160 round table. Sa lahat sa inyo, maraming salamat talaga. Sobrang thank you kasi alam ko na itong ginagawa natin is gusto nyo rin. Na kahit mahirap, mainit, hindi tayo kikita dyan, gagawin pa rin natin kasi alam natin na iba yung pakiramdam na tayo nakakatulong kaysa tayong tinutulungan, tama? Ganun pa man, bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.